Malaki nga sana mga idol ang expectation ng mga fans at analysts sa Golden State ngayong playoff since matapos nilang makuha si Jimmy Butler, nagsunod-sunod na nga ang kanilang panalo at gumanda ang game plan. At kahit man nawala at nagtamo ng injury si Stephen Curry sa Game 1, inaasahan na makakuha nga sila ng kahit papanong isang panalo habang hinihintay nila ang pagbabalik ni Curry. Umasa nga sana sila na kakayanin ni Jimmy Butler na buhatin ito sa kanilang mga laro, which is hindi nangyari. In fact, maliban sa naging performance dito sa Game 3, puro basura nga ang laro niya sa Game 2, Game 4 at higit sa lahat Game 5 kung saan nakapagtala lamang siya dito ng 17 points. Kaya napansin ng mga fans, masyado nga daw itong passive na gumalaw. Imbes na tumira, mas pinipili nga nitong pumasa kahit man naglalaro na sila sa isang do or die game. Kaya puro batikos ang natanggap ni Jimmy Butler mula sa mga Golden State fans at analysts. Imbes na siya ang pumalit kay Curry, mag-step up sa opensa, isa rin naman nga ito sa nagpapabigat sa kanilang team. Samantala, bagamat papasok pa lang ang playoff sa conference finals ng East at West, sinimula na nga ng mga unang nalaglag na team ang paggawa ng bagong game plan. At isa dyan ang Los Angeles Lakers na nagsimula na nga pong magtanggalan. Sa katunayan, matapos nga pong magtapos ang kontrata ng kanilang dalawang big man na sina Alex Len at Jackson Hayes, hindi na nga nila ito pananatilihin pa at hahayaan na lamang silang maging ganap na free agent. Bukod sa kanilang dalawa, balak na rin namang ng Lakers i-trade ang isa sa kanilang sentro na si Maxi Kleber. Hindi nga po kayo nagkakamali, puro mga big man ang unang tinanggal ni Rob Pelinka sa lineup upang makabuo sila ng bakanting pwesto para kumuha ng bagong sentro. Hindi talaga nagbibiro si Pelinka nang sabihin nito sa media na tuto pa rin niya ang kahilingan ni LeBron James at Luka Doncic na makakuha ng at least dalawang bagong sentro bago pa magsimula ang bagong season sa Oktubre. Samantala, nabigo nga kahapon ng New York Knicks na tapusin ang serye laban sa Boston matapos silang matalo sa Game 5. Kaya mapipilitan ng team maglaro sa Game 6 na gaganapin rin naman sa kanilang home court. Magkakaroon sila dito ng napakalaking oportunidad na tapusin ang serye at tuluyang umabante sa East Finals kung saan haharapin ang naghihintay na Indiana Pacers. Napakahalaga nga ng larong ito para sa Knicks dahil kung hindi nila ito may papanalo, aabot pa sa Game 7 ng bakbakan at delikado pa ang team. And since inaasahan na magiging mainit at kaabang-abang ang Game 6, bigla nga pong tumaas ang presyo dito ng tickets. In fact, umabot sa pinakamababang presyo ang tickets $860 o mahigit sa 50,000 pesos. Sinamantala ito ng pamunuan ng Knicks upang mapataas lalo ang kanilang kita ngayong season. Well, anong masasabi nyo dito mga idol?